always comparing data from yesterday to today. In the zone na ako eh. Nandito na ako. Muntik mabangga nun. May utang ako. It can also blessing be a curse. In disguise siya eh. As in, pinatay rin ako ng TikTok. After ko mag-basketball, nagtrabaho ko sa mga ilang corporation. Anytime Fitness. Trabaho ko Anytime Fitness. Tumagal ako 3 months. I was the top trainer for 3 straight months. Pero umalis ako. Bakit? Kasi saan ano yan? Anytime Fitness? BGC. Okay. Kasi hindi ko kontrolado yung oras ko, hindi ko kontrolado yung suot ko, hindi ko kontrolado. Kailangan naka-joggers ako. Gusto ko minsan naka-shorts ako. Pero top pay, top in sales as a trainer. Pero umalis ka? Umalis ako. Bakit? Hindi ko kontrolado eh. Minsan, kunyari, may tinrain ako ngayon na isang oras, may break ako yung 1 oras, tapos may titrain ulit ako. Gusto ko, dun sa break na yun, bababa ako, ikot akong BGC, relax ako, kape ako. Bawal eh, dapat nandun ka sa station mo eh. So sabi ko, okay, out ako. Naging freelance trainer ako. Mas kontrolado ko yung oras ko. Trabaho ko sa Titan. Tumagal ako 2 months. Lang. Alam mo kung ano yung kwento nun? So nakaupo ako dun sa parang bullpen. Tama ba, bullpen? Yung parang gitna. Oo. Gitna of everything. Gitna of everything. So yung office ng Titan that time, ngayon iba na kasi, yung gitna bullpen. Tapos may mga offices na pumapaligid. Nandun ako ng 8 a.m. Baka na-late pa ako. Okay, 8 a.m. Tapos, yung one of the owners of Titan, kaibigan ko yun. Mga 11. Biglang pumasok. 11. AM? PM? Oo, 11 a.m. Okay. Ako 8 ako, nandito na ako 8 eh. 9. Okay. Pumasok siya. Pasok lang ng ganun. Tapos may inayos lang sa mesa niya. Tapos lumabas. Pumunta na ng practice. Okay. Sabi ko, gusto ko ako yun. Na-motivate ka dun sa ginawa niya? Sabi ko, gusto ko ako yun. Kontrolado niya lahat. Tapos umalis. So sabi ko sa sarili, okay, you know what? Dun pa lang. Nag-resign ako nun. Sabi ko, I want to own something. So, dun ako nag-isip na parang, okay, I need something for myself. So you had that drive? Pabida talaga ako. Okay. Ayoko talaga ng... And this is no shot at anyone. Oo. This is a personal choices lahat yan. Masyado akong mayabang to be working for for other people. Yeah. I mean, I can work with. Working with and working for is very different eh. Iba yun eh. Kasi you know why? You know, I can really relate to you din eh. Yeah. I think I have the same problem with you. Kasi ever since... Magulo utak ko pare. Mayat maya, kahit matutulog na ako, may maisip na ako na isang idea, hindi na makakatulog yan. Gusto mo na gawin. Gusto mo nang gawin. Diba? And honestly, I've always told people that decisions should not be driven by emotions. When it comes to decision making about businesses. Tama naman. Tama. Pero yung style, yung tactics, pare driven by emotions ko yun. Kunyari ngayon, I feel lazy. You can't bring me into a meeting na make me very productive. Hindi talaga ako magiging masyadong productive. Kasi for today, tamad ako. And that's 100% big self-awareness for me to know what my drive is for this day. Yeah. And until today, I'm still working on na kahit tamad ako, dapat tumayo ka. Tumayo pa rin ako. Disiplina. Which is tatayo pa rin ako, pero ang hindi ko makontrol yung utak. Yung ideas na lumabas. Minsan kasi pare biglang nanganganak yung ideas eh. Kunyari, gumawa ako ng content. Kunyari, shoot ko siya ngayon. Feel mo, puta gusto mo na edit agad. Ine-edit ko agad. Marami akong brands na, kunyari, pupunta ako doon, shoot ako sa store nila. Right after, nasisend ko na yun. Tapos parang, ba't sinend mo na kagad? Eh habang sinushoot ko, ine-edit ko na eh. Right then and there. Kasi, in the zone na ako eh. Nandito na ako, trabaho ko na to. Alam mo, eto dati, bago pa maging parang hype, may Crazy Pedring na. Yung mga cellphones, yung parang comedy type ako. Yes, Kuya Jobert. Umabot ako ng 600,000 followers sa TikTok noon. Ba't kayo nag-ulitan? Kasi I was an image for a business, which is a gadget store. Yung gadget store na yon wala na eh. Pinatay rin ako ng TikTok eh. Kasi sobrang mura na sa TikTok. What I did na lang is nag-live ako para kay TikTok. Okay. Para kay sa TikTok shop. Now, nonetheless, pare lahat ng videos namin doon, si paring G ang kasama ko doon. Siya yung taga-tanong. Siya yung taga-tanong ng mga may pera ako dito, saan ko bibilhin? Ay na yan, bigay mo na lang sa akin. Sobrang comedy style noon. Lahat ng videos namin doon, ako lang nag-edit.
Pare, minsan may natapos same day, no? same day. Pare, minsan, in the zone ka after namin mag-shoot, edit habang agad nagda-drive ako, pare. Marami na ako muntik mabangga nun. Habang nagda-drive ako, pare, nag-i-edit ako. Cut. Tapos, gano'n. Tapos, lagay ng caption, tapos lagay ng spec, tapos cut. Alam mo ba't alam ko? Kasi si Sizzy, si CK, hindi siya ganun. I can see na naiipon niya. Kaya niya ipon, bro. Lahat ng clips, naipon niya. Tapos, mamayang gabi ko na-edit. Bukas ko na-edit. Ako hindi, sa akin, mapakali. paglipat ko dun sa next job ko, gusto ko natapos ko na to. So, na-send ko na. Tama. Ayoko nung may utang ako. Alam mo yun? May utang akong video. May utang akong caption. Di. No. Lahat na, tapos na, basa na. Tapos, pag meron akong mga middle of the night, tatayo ako, tapos mag-edit ako. Makakalimutan ko sa umaga yun eh. Gawin ko na ngayon. And I think, it's a blessing and a curse. It can also Blessing be a curse. in disguise siya eh. As in, which is CK yung unang binigyan ako ng awareness. Sabi ko, hindi, ganun, di ba? In denial ka pa, di ba? Oo, in denial ka pa eh. As in, pag tumatama na, sinasabi niya sa akin, ikaw talaga, kasi talagang naglalakad-lakad na ako, parang... Kung ano-ano lang gusto mong gawin, di ba? bro. Parang gigil na gigil ka na. Which is, I think it's a blessing in disguise, you know. Alam mo, marami rin akong kilala na ganyan. They really exceed what's expected of them. Talagang nakikita ko na parang... Competitive. Not only competitive. Actually, iba yung competitive eh. Competitive is mean, you look into your competition and try to do better than them. Pare, ang kalaban mo sarili mo. Oh. Tama, di ba? Nanggigigil ako. Nanggigigil kayo. Yung ginawa mo kahapon, mas gusto mong gawin yung better na nagawa mo kahapon. Ang kalaban mo sarili mo. Pare, to be honest with you, ask anyone sa team namin sa Gentry ngayon. We're almost 40 na. Sa sobrang, talagang nag-grow. Now, never kaming tumingin sa competitor. Oh. Ilan na yung nabenta nito? Ano yung nabibenta ni ganito? Never. We're always comparing data from yesterday yourself, to today. Galing. Last month, eto tayo ganito. Kasi tingin ko, basing things on your competitor will just limit your ideas. That's true kasi based on them na eh. Based on them na eh. Sumusunod ka lang, nagiging anino ka na lang. You're just a shadow to your competitors, which is yun yung mahirap eh. Imbis na ikaw, you have your own time to discuss and brainstorm within your team, something different that hasn't been done in the industry, you instead go to your competitor, check what they're doing, get A from competitor X, B from competitor C, C from competitor D, tapos pag gagawa ka, pero basically lahat yun, small ideas from all the competitors. So nakuha mo yung iba yung yes. Iba yung atake mo based on them. So people would just recognize you as something na very different from them. Yeah. A little different lang from what they did. Not disruptor. Yung sarili mo. Dapat disruption tayo ng industry. Dun pumapasok yung pagka-basketball player ko. Yan. Pagka-athlete ko. Kasi sanay akong may kalaban eh. Tama. Kalaban tayo eh. Tama. So, gusto kitang talunin. Tama. Like, may ganun akong gusto kitang talunin. Ang ganda na sinabi mo na yan. Now, let's jump into pagiging athlete naman. Pagiging very active. Mahilig ka mag-active wear din, di ba? Yeah. Let's go to lifestyle later. Pero right now, active lifestyle natin na sports. I've seen you play basketball. Tapos recently, nagte-tennis ka na, pare. Ako, Brad. Pumapalo ka, pare. Pumapalo na rin Now, I would like to ask you lang, why tennis? I needed to make content. Really? As in... About tennis? No, about Alaksan. Nakita ko yung briefing ni Alaksan. So obviously, I needed to do something active. Tapos, iinom ako ng Alaksan. Okay, babe, ano gagawin mo bukas? May tennis ako bukas. Siya yung nagtitennis. Hindi ako. Sige, sama ako. Shoot lang ako. Huwag mo ko pansinin, papalo lang akong konti. Tapos, kukontent na ako. Sakit likod. Back. Okay na ako. Nung nandun na ako, hindi ko matamaan yung bola. Or hindi mo lumalabas yung bola. Na-challenge ka? Doon ako nagalit. Kasi nga, being an athlete, yes. Hindi pwede to. Pare, hindi pwede to. Nakita mo gaano katindi yung level ng tennis to actually alam mo, doon ko lang. execute. Alam mo ang pinaka-ano ko. Kailan ka nag-start? I started September 26. So, hindi ka tennis ever? 2021 or 2020, I started one session lang. Tapos di ka nag-enjoy? Hindi. Natigil? Nagkaroon ng krimen doon sa court na so hindi na natuloy? Nabawal na outsider. Ako baliktad. Nag-try na kami ni CK nung 21 sa UP. Nakatatlong session ata kami. Tumigil kami. Mahal eh.
Tama. Mahal eh. At saka pare, yes. I think it's the best. Mahal eh. It's the best time na kasi pare, hindi ko naman afford dati yung tennis, Mahal talaga pare. siya. Mahal siya. Mahal ang tennis. So, as in, there was a time, kami ni CK, alala ko yun, si CK nag-enjoy siya talaga. Kino-compute niya. If I pay, ganyan, 3 times a week ako for 4 weeks, meron akong extra dapat ng ganito. So, tumigil kami because of that. Tama. So, bumalik kami. Very logical reason. mahal Practical reason. siyang sport, bro. Yeah, hindi siya parang basketball na you can So, pick it up with anyone eh. Nag-tennis si CK, kailangan ko lang mag-content. Pagdating doon na, minute na ako. Sabi, hindi pwede. Medyo kaya mo na. Medyo malalim na bulsa mo ngayon. Ayun. Sige na nga, Ako, mag-invest na ako. Ang isip ko nga, pag gumaling ka sa tennis, may pera ka eh. Bakit? Hindi ka naman makakaraming session kung hindi. Parang yung coach natin makakapagtayo ng bahay eh. Bro, yung coach namin may court eh, sa Bulacan eh. So, when I started to play, doon ko lang sila na-appreciate. Putang hirap pala ng sport na to. Yes, ang hirap pala ng tennis. When I was watching it all these years, syempre si Federer nakita mo, si Nadal, parang ang dali. Pero honestly, other than that, anong nagustuhan mo sa tennis? Other than the challenge? Well, obviously, yung challenge, obviously yung cardio nandun. Di ba? Yung cardio. Walang-wala sa basketball, pare, no? Wala. Pag nag-gym ako dati, 300 to 400, calories. more or less, calories na burn ko. Pag sa tennis, 1,300. Ito ang pananaw ko dyan. I mean, people would say basketball. Basketball player ako. So, obviously, biased ako sa basketball. Pero, ang na-realize ko sa basketball is you can take plays off. There are plays na pwede kang, ikaw muna. Lalo na pagpapawis, bro. Wala namang play pagpapawis eh. So, hindi ka naman like tumatakbo around. Wala namang play na. So, pasa mo. Naging health conscious ako, pare, nung nag-tennis na ako. So, basketball, you can take plays off. Kayo muna. Tapos lakad ka muna, sa diba? Tennis, hindi pwede. Nice one. Gaganon ka pa eh. Sa tennis, hindi pwede. Sa tennis, on sa your tennis, feet, bro. On tip of your toes hindi dapat. ka pwedeng senyorito. Senyorito ako mag-basketball eh. Di ba? Oh. May ano ka, may finesse ka, di ba? May finesse. Cute lang. Pag tennis, bro, pag hinampas niya ng kalabang ko papunta doon, kahit malayo yan, kahit bad trip akong putang layo niyan, Brad. Wala akong choice kundi habulin. Tama. Kasi makakascore siya kung hindi. Sa basketball, pwedeng may sumalo. Oo. Uy, naiwan ako. Help. Pagod ka, i-pass break mo. Pass break mo. Kayo muna. Depensa. Ano ka muna. Pag depensa, wala yung bola sa kalaban mo, tatayo ka. Pero pag nanonood ka ng tennis, alam mo, ang dali, Alam mo, ang dali. Serve pa lang eh. Ang hirap pala nito. Tapos ilang months ka na nagka-tennis? 3, 4. So yung same lang, halos same lang pala tayo. Obviously yung competitiveness, yung I was looking for, mahilig ako sa mga projects eh. And not just projects that make me money. Projects that keep me competitive. Tama. So nagkaroon ako ng project, obviously nagbabasketball, nagpapawis ako. Na-injure ako hamstring. Sabi ko, ayoko mag-basketball kasi talagang iba eh. Matanda na ako eh. So, matanda ka na? Ilang taon ka na ba? 34. 34? So, I mean, in terms of Parang like, 2 years, like in my head kasi, syempre pag natin. nakasanayan kang level of play na hindi mo na magawa ngayon, medyo nakakasar eh. So, I like having projects. So, whether it be yung fitness sport, ko, a sport na gusto ko you want always to parang may excelling in ako. something. May wino-workout kang bagay. Kasi ang trabaho, bro, para sa akin, clockwork yan eh. Trabaho is clockwork. I think dyan din pumapasok yung pagka-ADHD natin. Kasi pare, trabaho to me, content is clockwork eh. Kanina lang nag-gym ako, gumawa ako ng content. It took me 30 minutes and then na-post ko na. So, para sa akin, nasan yung project ko? Nasan yung nagigising ako na, puta, maaral ko yung backhand. Yung backhand na to. Diba, adik ko pag bago matulog. Oo, si Federer, ang galing ng backhand. One hand, gawin ko. So, meron kang project eh. So, nag-iiba-iba yung mga project ko. So, pag natamaan ako ng ADHD, at alam ni Sisi to, na pag meron akong isang na wala na. As in, lahat ng tennis shoes, binili na namin. Tsaka meron kaming ganun, racket. Yung racket ko, Federer, kala mo magaling. So, meron akong ganung, kailangan may project. For me naman, I like tennis naman. One thing there is I think it's the best sport na ang kalaban mo sarili mo. Nakaka-frustrate, no? Nakaka-frustrate. Naglaro ka na? Nag-tournament ka na? Hindi pa. Bro, maniwala ka sa akin. Napa-walk out tapos tournament ko, bro. Really? Singles Bakit? Yung pag nakatatlong sunod-sunod siya, 4 na sunod-sunod. Nanonood ka ng Breakpoint? Yes. There was a time na parang ang OA, di ba? Parang sinisira niya yung racket niya. Yes. Bro, nung naglaro na ako, nagigets ko na, pare. Tsaka hindi siya frustration kasi ang galing nung kalaban mo. No. Bobo.
it's because of the errors that you made. Pare, honestly, tennis is combination of mindset, combination of focus, athleticism, chess. Para kang nag-chess at saka basketball. Tsaka yung parating na yung bola. Yung alam ko naman paano mag-backhand. Oo. Pero ito na, pak! Biglang ang layo. Bakit? Pero malalaman mo, kasi nagkamali pala. Kasi may nakalimutan ako. Nakalimutan ko Follow mag-lower. through ko. Nakalimutan ko i-bend yung knees ko. Nakalimutan kong mag-early backhand. Yeah. Nakalimutan ko mag-prepare. Nakalimutan ko mag-sprint. Pagkatira ko, nakalimutan kong bumalik sa baseline. Ang dami mong kailangan. Nandun ka sa no man's zone It's not, yes, no man's island. No man's island. It's on information overload. Overload, pare. Overload Sobrang overload. Hindi ko na alam. Minsan sinasabi ko kay coach, pag di na ako nakakatira, Coach, time out. hindi time out. Panoorin mo nga ako. Sabihin mo kung saan ako nagkakamali. Dito ka muna. Videohan mo ako. Tapos, isang palo ko pa lang. Alam hindi na ka niya. nakatingin sa bola. Alam na niya. Ay, pucha, oo nga pala. Alam na niya. Kasi iba yung tingin ng bola na alam mong paparating, iba yung focus na kailangan yung alam mo para papalo ka. Tapos yung tama mo dapat, medyo nasa harapan mo pa, di ba? Oo. Tapos pag tumira ka pare, kahit andito yung bola, tignan mo muna hanggat matama mo siya. Oo, tsaka kailangan, pag tama, paakyat, pa-wiper. Oo, Kaya, it's frustrating. And Palo nga tayo, kaya tayo pwede pumalo. Dami na nagme-message, dami nagtatag sa akin. Bro, si paring Hype, nag-ano na rin. Yun na nga sa PCA ako lagi. Saan yun? Philippine-Colombian Association. Saan yun? Yung parang Wimbledon ng Pinas. Saan yun? Sa Paco, Manila. Paco, Manila. Sa may Quirino Avenue lang. Okay. Sa Rockwell kami. Yan, Rockwell, very near lang dun. Ano siya? Nakaka-addict siya. And of course, sama na rin natin yung maporma. Mapoporma kapag... Siyempre, lahat nakalakos ka. Maporma ako, pare, pag nandun ako. Well, nakadiin ako. Tama. Nakadiin ako. Pero tama lang yun. Ako, sabi ko nga, di ba, natuto akong dumiin ng mga damit dahil dun sa coach ko sa tennis. Kailangan. Para yung coach ko kasi sa tennis. May court din siya, Valenzuela. And he doesn't earn through coaching. Mayaman siya. So, meron lang siyang team na yung team niya ang kumikita. So, like, may hindi siya talent, may-ari siya ng business. May-ari siya. So, pupunta siya doon, member siya. Kasi parang membership yung PCA eh. Like, you have to have a share doon sa ano. So, andun lang siya. Pupunta na siya pag papalo ako para tinuturuan niya ako. Pero nagko-compete din siya. Nagcha-champion na siya. Kasi hindi mo pupunta yun doon, hindi mo babayaran na maayos. Hindi mo pupunta yun. Honestly, yung lahat ng pera na nakukuha ng binabayad ko dun sa mga tao niya. Na nag-a-assist, yung ano ng bola, yung nagto-throw ng ball. Siya yung taga-lead lang. Since nandun ka na din dun sa ganung... Nandiyan ka na rin sa topic na yan. I also believe that the more people I started to help, mas bumabalik. Oo naman. Pare, number 1 ko yan sinasabi. Number 1. Pare, no one ever loses helping people. Wala talaga. Walang nalulugi kakatulong sa ibang tao. Like, aminin man natin na hindi, pag may nakita akong, kunyari, side of the road, aminin mo, you can drive off. I've had so many moments na I drove off. Dala ko hanggang gabi yun, hindi ko binigyan niya. Alam mo lang kung ano yung ano ko dyan, yung pet peeve ko. Not really pet peeve, but something that I always bumabangga sa isip ko pag tutulong ako dun sa mga nasa kalsadang. Kasi baka may sindikato. Tama ba yung word? Yes, may syndicate na because I know for a fact that there is. Pag magka-problema pwede naman ako, lahat eh. Hindi ko i-adjust yung gastos ko. Habulin mo. Lahat, tingnan mo, bago ko pang explain sa'yo, alam mo na eh. Di ba?